Ako nga pala si Sergeant Joey Catalan, 905845, Military Intelligence, Philippine Army. Na-assign sa 73rd IB. Nagsimula yung pag sundalo ko year 2012, na-enlist ako. CEC class 315, Magilap. Sa pag-report ko dito nag-start yung career ko sa 73rd IB. Nag-assign kami dito yung unang batalyon namin nandun pa sa Maasim. Pag-report ko sa Maasim. Then, after sa Maasim, nalipat kami dito. Na-assign ako sa Scout Platoon. Nalipat kami sa Malita. Ito yung taon na talaga, itong 2014, year 2014, yung kasagsagan sa maraming NPA sa Davao Occidental at Sarangani. Nung first encounter na nadanasan ko sa pag-operation is yung na-encounter kami doon sa area ng Davao Occidental, sa may area ng Malita. Na-engage kami doon. Yung doon ko first nasubukan na ulanin ng bala. Then, yung nalipat naman kami yung ikalawang encounter ko naman is yung naundid ako doon sa Sarangani. Yung ginapang namin yung bahay ni Commander Leo doon sa area ng Malapatan. At saka nag-jam off kami noon gabi. Yung nagdala sa amin na officer is si Sir Ursua at saka si Sir Ungog noon. May info na nandun yung commander sa bahay niya. Galing kami ng Akbual yata yun. Ginapang namin, medyo malayo-layo rin yun. Isang gabi rin yung gapangan. Hanggang dumating kami doon mga alas 5 ng madaling araw. Doon na nag-umpisa yung bakbakan. Paggapang namin, mayroon palang paksol doon sa ilalim ng bahay niya. Doon nakaposisyon yung dalawang armado na NPA. Kahit na binanata namin yung bahay niya, nakatalon pa siya sa bintana niya. Then hinabol namin siya sa creek. Doon naputukan ako ng splinter ng 2-3. After ilang buwan, nakalimutan ko na rin ilang buwan yung encounter namin. Ito yung sa last is yung battalion commander namin na si General Patricio Amata, is siya yung battalion commander, yung last na encounter namin sa Barangay Kinangan. Sa Barangay Kinangan, doon namin na bangga si Commander Brian. Nag-jump off kami galing ng Manuel Peralta man siguro yun. Tapos napunta kami sa Sitio Tungkan, Barangay Kinangan. Pero pauwi na kami noon kasi paubos na yung supply namin. Pagbaba namin ng barangay, kasi paubos na, 7 days na lakaran yun, hindi namin nahanap yung kalaban. Then nakababa kami ng barangay kasi paubos ng supply. Hintay na lang kami ng KM na magsundo sa amin.
may biglang information na dumating doon sa amin na ang kalaban is nandoon daw sa area doon na yung sitio na yun sa ibaba sa taas. Ngayon, mga tanghali yun eh. Nag-advise yung squad leader namin na prepare. Siyam kami. Si Corporal Ramirez. Corporal po siya ngayon noon. Ako PFC. Then inakyat namin yung sitio na yun. Mga malapit 1 oras na lakaran din. Galing sa barangay. Ang guide namin doon si Kapitan. At saka yung bata na taga doon na nagsumbong sa amin. Pagdating namin doon sa area is, ang ginawa pala ng squad leader ko is iniwan namin yung backpack kasi malapit lang. Iniwan namin yung backpack sa barangay. At saka iniwanan ng isang tropa na magbantay. So 8 kami, nag-mobile kami. Doon kami sa Sapa dumaan under low ground para hindi kami makita ng mga masa kasi red area din yun eh, na parang yung lugar na yun is idol nila yung mga NPA doon eh, parang solid masa na yun, guerrilla base na kumbaga. Yung panahon na yun, umakyat kami, sa gilid ng Sapa kami dumaan hanggang makarating kami doon sa paanan ng bundok na paakyat doon sa sitio na yon. Yung bahay doon, tatlong bahay lang. Ngayon, inarrange kami ng squad leader namin na mag-skirmish. Dandahan na kami mag-akyat. Kasi walang naka-high ground ang kalaban, then walang cover, walang concealment. Ang kugon is tagatuhod lang yung kugon. Bagong kaingin, bagong sunog yung bagong tubo yung kugon, makita ka talaga. So tanghali yun. Mga alas 12. Parang tanghali. Kuan talaga yun. Tanghaling tapat. Inakyat namin. Dumating kami doon mga 12:30 siguro. Ngayon, pag akyat namin, naka-skirmish na kami. Yung nakalatag na yung tropa. Yung gwardiya pala nila is yung nagaduyan-duyan, wala kasing baril. Ginapang namin ng palapit. Tinutukan ko ng baril yung gwardiya nila. Nabigla siya. Wala ring yung info pala is 3 tao lang doon, 3 tao yung armado. So pagapang ko, malapit na yung tao na nagduyan-duyan, nakatulog yung gwardiya. Wala mang baril, hindi ko binaril. Pero bigla lang siyang tumakbo at sumigaw na kalaban. Sus, doon pala more or less 20 pala sila doon sa loob. Doon na nagsimula yung putukan. Ngayon, malapit lang, nasa siguro mga 5 meters lang yung distansya ng bahay sa naposisyonan ko kasi nasa low ground kami. Yung bundok, paangat. Dito lang sa dibdib ko, nakalabas yung dibdib ko, nakatutok. Important ako noon. So ngayon, nakita ko yung paglabas ng commander, 2 yung bitbit niya na baril. Malapit lang. Bigla kong first ball ng bala ko siya, pero hindi tinamaan hindi napatal kasi nag-tiger jump. Diretso sa bangin. Pag talon niya, nahulog diretso sa bangin, parang pag tiger jump niya, rolling agad dun sa bangin. So na-tapsing lang nadaplis lang yung leg niya. Hindi talaga, kitang-kita ko talaga, hindi, nadaplis lang talaga. Kasi malapit lang medyo nag-stopid yung baril. Nagawang single shot, inabol ko siya. Pero tumalon talaga siya dun sa
bangin talaga mataas. So hindi man namatay. Pinaulanan ko pa siya ng bala. Ngayon, bumalik ako dun sa posisyon ko kasi dami pa dun sa loob. Na banat talaga ng mga nagtagal yung labanan namin doon, parang 45 minutes na ano talaga yung bakbakan. Doon ko na naramdaman na pag hawak ko ng ano ko, bandoler ko, ay yung una pala, yung baril niya na nakuha, ay yung dalawang baril niya na naiwan, pero dala niya yung bag niya. Ginapang agad ng kabats ko yun, kinuha ni Arkyo, nakuha niya. Ngayon, sa putukan, grabe yung gumaganti sila marami sila Pero yung mga kasama ko, naka-skirmish din sa kabila, grabe din ang putukan doon. Ngayon, naramdaman ko na pag-change magazine ko, parang akala isang magazine na lang yung natira sa akin. Naubusan na rin ako ng bala. Kaya naisip ko na pasukin yung bahay. Kaya yung ginawa ko, nagpaalam ako sa squad leader ko na, "Sir, ceasefire, pasukin ko yung bahay." Sabi ng squad leader ko, "Wag mo na." Sinabayan niya ako. Ang ginawa ko para sure, kumuha ako ng bato. Tinapon ko doon sa loob ng bahay, sumigaw ako granada para magsitakbuhan yung doon. Kasi isang magasin na lang yung natira sa akin. Napunan ko ng bato, sumigaw akong granada, then sinabayan ako ng squad leader ko, nagpa-ceasefire kami sa tropa. Sabi ng squad leader ko, sabay tayo. Yung baril ng squad leader ko pala is nag-stack ball na rin, hindi na magputok. Kasi na yung bala doon, na stopid na. Pero believe ako kasi sinamahan pa rin niya ako. Pagpasok ko doon sa bahay, doon, kasi tinapunan ko man ng bato, parang wala nang sinipa ko yung pinto, then pagkakita ko, pagpasok ko, nakakuha agad ako ng 5 baril. 2 M16, 2 AK at saka isang M14. Kinuha ko inisling ko na yung M14 ko, kinuha ko na yung AK at saka isang bandoler ng AK. Kasi wala naman din akong bala, AK na yung ginamit ko. Hanggang sa patuloy pa rin yung putukan doon sa kabila sa mga kasama ko. Hanggang sa umakyat na rin kami kay may posting din. May nakita na sa kabilang bahay, may nakita naman kami na patakbo. Binanatan ng kabats ko ng kitre at saka nag-stopped yung kitre niya. Binanatan ko na naman ng M14. Natumba naman sa taas. Pagkakita, yung pag-clearing namin, nakita ko yung tumakbo sa taas. Yun, patay. Wasak-basag yung muka. Doon na pag-clearing namin, doon na namin na huli yung yung si Katunyang at saka yung kalimutan ko yung pangalan ng isang lalaki. Yung pagkatapos noon, tumawag kami sa radyo or backup or blocking sa iba pang nakatakas. 2 lang yung nahuli namin, buhay. At 2 rin yung namatay. Pagka baba namin, pinabuhat namin yung bangkay at saka yung mga baril. Kasi marami-rami din yun. 12 ka baril ang na-recover doon. Then 2 bangkay hanggang sa bumaba kami dito sa barangay. Then na turnover namin yung dinala nila sa yung mga jungle pack. Marami kasi yun 21 na jungle pack yung nakuha namin. 21 na jungle pack. Tapos 12 na baril. Yung doon pa sa taas pa lang, si
yung battalion commander namin na si General Mata, pumunta doon talaga sa encounter site. Ano talaga sa doon, nakapunta talaga siya doon sa encounter site last pag clearing na namin. Yun, sabi niya sa amin, good job. Ganun. Salamat din kami, at least yung battalion commander talaga yung pumunta doon sa amin. Saka yung ganun na kababa na yung dito sa batalyon, doon na dinala rin yung si Tunyang. Then pagka sunod na araw, kinasuhan yon, pinakulong kasi din yun eh. At nagpasalamat din ako doon sa na doon din ako na awardan ng Gold Cross. Saka na promote din ako ng meritorious sa panahon na yon. At saka dito rin kami sa batalyon na na bigyan ng award sa panahon pa yon ni General Anyo. Si General Anyo mismo yung nagpin sa amin ng medal din namin. At yun lang, at nagpasalamat talaga ako na binigyan kami ng magandang score at walang napahamak sa amin sa encounter na yon. Proud din ako, sir, kasi na yung battalion commander namin na-promote din kami, sir, sa yung mga tactics, yung pagpalakad sa amin is yung with info talaga na positive. At saka yung score na yun, sir, doon kami na promote. Pasalamat talaga ako doon, sir. May award kami na Gold Cross, sir. Thank you talaga, sir, sa battalion commander namin na si Sir Amata, General na ngayon. Salamat kami sa iyo, sir, na ikaw yung naging battalion commander namin nung time na yun, sir. Sir, yung 2014, sir, hanggang 2015. Malakas, sir, hanggang 2016. Nung humina na yung humina na yung NPA sa lugar ng Occidental, sir. Parang yung feeling mo na maglabas ka dito sa galing batalyon, mamalingki ka, parang parang relax na yung utak mo ba? Kaysa noon na talagang magbaba kami. Advice talaga ni Sir Ragos noon, ni Istri, na magdala talaga ng baril. Huwag magkumbiyansa kasi parang lahat ng tao pagtingin mo parang nakatingin sa iyo, baka mahirap na maunahan. Parang ganun ang mindset ba. Pero ngayon kahit maglabas ka dito, naka-athletic, okay lang. Doon civilian pure talaga, kasi kahit na pure civilian ka, kilala ka pa rin ng bago ka dito. Alam na yan, sundalo. Pero ngayon, ay yung mga tao naintindihan na yung peaceful na. Parang ang sarap sa feeling na makita ka ng mga tao, yung mga bata mag-bless sa'yo kasi yung makakita ng sundalo mag-bless na na ba, yung peaceful na talaga. Kasi noon makakita yung mga bata ng sundalo, magtakbo yan. Kasi, ganun ang kwan dito dati, Master? Ganun ka yes, sir, tindi dati? magtakbo yan. Kasi ang na-doctrine sa isip nila, sir, is ang sundalo, dautan, mangulata, mamugbog, unsa ba, mangrape. Yun yung nakaano sa isip nila. Pero ngayon, makakita yung bata ng sundalo, maglapit at saka mag-bless pa. So, at saka sa bilang sa amin din na sundalo, kahit na armado kami, may isa lang yun ang buhay natin. Parang safe ka na lumabas dito. Mag-uwi ka, parang safe na yung feeling mo ba? Mag-drive ka ng motor. Kasi dati, pagka, makalimutan mo yung baril mo, balik ka talaga kasi baka bariling ka dyan, hindi ka talaga makaganti. Yun ang mahirap noon. Kasi marami talaga.
maglabas ka dito paglabas mo ng kampo, iba na yung mindset mo na talagang alert ka talaga. Pero ngayon parang okay na. Dati gaganon-ganon ka, lingi-lingi yung ka kay side mirror talaga. Sa dinaanan mo sa Maasim tsaka dito, mas matindi ba dito? Sa sa Malita tayo ngayon, mas matindi ba dito? Mas matindi itong Malita dati, sir, sa panahon ni Commander Brian. Kasi malakas yung leadership ni Brian. Magaling. Si Kakokoy, nandito, sundalo na, di ba? Si Brian, ano siya? Siya yung CEO sa platoon ng 75. Yung tatay niya, yung si Commander Lucas, yun yung secretary. Kaya dito, talagang respetado siya. Yes, sir. Malakas talaga yung impluwensya nila. Sige, ikwento mo nga yung nakakwento mo kasi sa akin kanina yung background niya na mahal siya ng tao dito. Yes, sir. Parang bayani siya rito. Ikwento Parang mo bayani siya doon sa barangay na na-encounteran namin, sir. Mm. Kasi yung mga bata doon, o kung pagalitan ng nanay, kung ayaw mag-aral, sabihan pa niya na, kung ayaw mo mag-aral, mag-NPA ka na lang, may kwenta ka pa. Ganon. Ganon yung mga kuha niya. Dumadaan kami. Yun, pinaparinig talaga sa amin ng, yun ang mga sibilyan doon. Kasi idol talaga nila yung NPA doon. Kasi yun talaga ang bayani nila. Kasi maganda talaga yung ni Brian. Kaya yung pagkamatay niya nga doon, umiyak yung mga tao doon sa barangay. Yung nakakita na pagkamatay ni Brian, umiyak talaga. Na parang ang kwan din, Master, no, yung bayani nila NPA hindi yes. sundalo. Hindi sundalo. Sa tagal ng panahon. Yes, sir. Sa tagal ng panahon ng pagka-doctrine ng isang barangay, parang free sila doon sa barangay, sir. Mag-jogging siya doon. Hindi siya takot doon. Kuwan siya talaga doon. Kontrolado niya ang barangay. Kahit dito sa siyudad ng Malita dati, yung mga info na is magbilyar-bilyar lang daw diyan siya sa sentro. Dati. Kasi hindi nyo naman siya kilala. Hindi namin siya kilala. Tapos may mga sibilyan na rin na nakahiring sa kanya, nag-report din sa amin. Andiyan naman si Brian sa bilyaran. Sa bench, sa mga inuman, nandiyan siya. Pero hindi namin kilala kasi operating troops. Kung saan ang lugar, kung hindi mo na iba man yun sa dati kasi pag walang baril, di pwede barilin. Yun lang yung pag may baril, doon na yung kami mahirap din, makakaso. Kasi ikaw, Master, combatant ka, pero katulad kanina sa interview mo, kasama mo si Kakokoy, nakatulong ka sa kanya na madahan-dahan siyang magbago yung isip, na dahil kay Kakokoy din, na napasurrender din yung ibang kwan ba? Yes, sir. Kwento mo nga yung kaligayahan mo rin na gano'n? Yung dati, sir, sa combatant pa ako, sir, 2014, sir, nalipat ako sir sa operative. Kaya doon ko na sir, si Kukoy, ako yung nagbantay sa kanya. Yung happy ako na yung na-motivate ko yung kwan niya na magbalik loob sa talaga yung kasi duda ako na dati, yung iba kasi na surrender, sir. Katawan lang yung sinusuko, yung heart and mind. Meron pa rin gano'n. Nagpapaiwan sa loob. Yung katulad ni Bibian, sir. Yung paghuli hinuli ko si Bibian, sir. Yung kami pero sa na ako, sir. Sa operative na ako doon, sir. 2018, si Sir Talusig ng jam op na special ops na may info doon na si Bibian nandun sa Pulumulok. So, ako yung na-pinpoint niya at saka yung si Ruiz na mag-act as doon, sir. Yung acting namin doon is magbili ng manok kasi yung natambayan niya may manukan doon sa dulo. So, kami yung para makapenetrate doon. Kami na magbili ng pangsabong na manok. Grabe, hanggang dating kami doon sa dulo. Ngayon, na-verify namin na positive nandun siya. Doon na namin na hinuli. Muntik pang makatakas. Si Bibian kasi, kahit na nahuli na namin siya, hindi namin siya pinakulong kahit may mga warrant siya. Minotivate namin dito. Matagal.
Pero hindi talaga basta-basta nakuha yung loob niya. Yung parang bininta pa kami na yung mga picture namin, binigay yun sa husband niya kasi commander yung husband niya. Mm. Pero yung kalaunan, doon na siya na pinakulong na talaga siya. Ngayon, nagbalik loob na siya. Okay na rin. Na ano na siya, natulungan. Kasi parang matigas talaga eh. Tigas. Matigas yung prinsipyo niya. Hindi katulad, yung isa na nahuli namin sir, na ipinakulong din namin sir, si Katunyang, is asawa ng 70 front secretary din na si Joey. Yun ang ano sir, matigas hanggang ngayon, nakukulong talaga, na verdict talaga doon sir, kay ako mismo yung witness doon sa pagkakaso niya. Ayaw talagang bumigay din. Ayaw talaga mo bigay sir. Kaya nabirdikan, kahit na doon sa kulungan sir, nagproblema din yung mga nag-abot man sila ni Bibian doon sa kulungan. Nagproblema din yung mga BGMP doon kasi i-organize niya pati yung mga preso. Grabe no. Nasa loob na nga. Yun, na-organize niya sir, na isang linggo hindi sila magkain lahat. Kaya nagproblema yun, nagtawag sa akin yung ano ba itong klaseng tao to. Kaya ngayon sir, parang siniparate siya lang isa. Para hindi na ako makapag-recruit. Magaling talaga yun. Pero ngayon, Master, anong kaligayahan mo? Kaligayahan mo ngayon o kanina magkasama kayo ni Kakokoy sa isang interview, dati mong kalaban, combatant. Buti hindi ka na disgrasya sa mga bagbagan na ganon. Sir. Nakatulong ka sa mga buhay nila. Ang masarap din sa pakiramdam sir na siyempre dati mong kaaway sa prinsipyo, sa trabaho. Ngayon sir, nakatulong ka, na-motivate mo siya, naging sundalo siya. Ngayon, kasama mo na, kabanding mo na. Proud din ako sir na makita ko siya na maganda yung buhay niya. Then yung mga kakilala niya doon sa area na naging kaibigan ko rin. Then yung nasa area na rin ako sir na may mga din sir na mga kumpare ko na rin yung mga dating kalaban sir. Naging kaibigan ko na rin hanggang sa yung last na project ko, yung last year lang na ipasurinder si Monkey. Nagawa ko yun sir dahil sa tulong ng mga dating tao, mga tauhan ni Monkey na na-recruit din sir na naging kaibigan ko rin. Anong sikreto mo sa ganyan na style? Bakit ka nagiging matagumpay o successful sa mga ginagawa mo? Katulad niyan, di ba na? Well lang sir, yung ipakita mo lang yung katapatan sa kanila sir. Na tapat ka sa bintawan mong salita. Tapos kaibiganin mo sila. Tulungan mo. Paintindi mo sa kanila yung parang family approach yun sir. Yung siyempre alam mo siya na may sa kabila. Kasi naluko lang yan sila sir eh. Parang wala din, plain paper sila sir ba? Kung ano yung tinuro sa kanila na una, yun akala nilang tama. Ngayon sir, kung huwag mo lang sila una ituring na kalaban agad. Although talagang kalaban sila. Kasi yun ang pinanindigan nila, yung unang nalaman nila. Ngayon sir, hanapan ko siya ng paraan na paano ko siya maging kaibigan. Pag maging kaibigan mo na siya, dandahanin mo na siya paintindi kung baka, sabi niya, kasi dati, siya eh, tao ni utol niya, ni Dong. Yung tao ko yung kaibigan ko, naging kumpare ko. Intel ni Dong yun eh, palusot-lusot. Yung, kilala mo man yun. Yung naging monitoring ko sa kanya noon is, mamonitor ko yung galaw ni Kukoy dati kasi may tao man ako doon sa loob na may signal yung bahay niya na ang kapatid niya is girlfriend niya. Doon ko na-recruit yung isa. Yun na ang ma-monitor ko yung mga kilos nila. Then, yung isa, nagamit ko rin yun siya pag surrender ni yung sinabay ko talaga nung pagpunta ko doon sa bundok. Nag-usap kami ni Monkey. Pero binigay ko talaga yung tiwala ko, yung buhay ko sa kanila kasi pag usap ko kay Monkey, wala talaga akong armas. Sila meron. Kung patayin nila ako, wala talaga akong magawa. Kaya sabi ko, pre, kayo nang bahala. Sige, wala problema. Ngayon, sir, na okay din naman yung pag-uusap namin na dala rin sa yung mabuting usapan yung
Then, sa panahon ni Lieutenant Colonel Mendoza, kinausap namin, sila mismo nag-usap ni Sir Mendoza, si Monkey. Napaiyak nga si Monkey kay matagal na siya yung last na NPA na nag-surrender. Si Monkey sa panahon ni Sir Mendoza. Last yun March? Mga April yun, sir. April. Last year. Yun siya ang last na project na nakuha si Monkey. At saka yung pag-TI sa kanya, pero sa bundok lang kami sir, kasi pagod na daw siya magbaba. Malayo kasi yun boundary. Kami nang pumunta doon sa kanya. Tinanong ko siya kung ano ang request niya, bakit anong kinakatakot mo. Pinagbigyan ko siya kung anong gusto niya. Then hindi ako nagbitaw ng salita na hindi ko maibigay sa iyo, kasi sabi ko baka maging sinungaling ako sa iyo. Yung ibigay ko sa iyo na salita is yung kaya ko lang. Kung hindi ko kaya, kayo na mag-usap ni Batcom para kasi siya man yung head ko. Sila nag-usap, sir. Na nag-akyat si Batcom doon sa sitio Kakob talaga. Yung daanan doon, sir, is daanan lang ng kabayo, pero naakyat ang motor doon. Pag unang kita niya ng motor, takot siya kasi malaki daw yung motor. Tumakbo siya. First time niya na makakita ng malalaking motor at saka first time niya nakakita na nakakyat ang motor doon. Kasi yung area ng Kakob is playground yun yung KRM. KRM yun ng munisipyo ng NPA. Kasi anak ni Monkey is mayor sa NPA. Si Joel at saka si Peter, CEO sa UMIL. Yung anak niya. Yun, nauna man yung surrender. Then si Monkey na nadala sa mabuting pag-iusapan, surrender din. Yun, sir, clear na siya doon, sir. Pwede Yun ang huling surrender na yes, sir, last year. Yun na yung, sir. Yun ang last ko na project, sir. Maraming salamat, Master. Yes, sir. Thank you rin, sir.